Dear Lady Love TV. Adil to Forever, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-13 bahagi. 6 o'clock ang usapan namin ni Ali. Magsi-7 na, wala pa siya. Hindi niya sinasagot yung mga text at tawag ko. Nag-aalala tuloy ako. Nilalamok na ako sa bench sa tapat ng college building namin. Mag-iisang oras na ako naghihintay. Darating pa kaya siya? Umuwi na lang kaya ako? Napatingin ako sa relo ko. Napabog ako ng hininga. Maghintay pa siguro ako ng ilang oras. O siguro dadaan ko na lang siya sa kanila para makamusta ko siya. Umabot na ang pasado 7:00 at nakatatlong lamok na akong napapatay sa braso ko. Pero wala pa rin si Ali. Tumayo na ako at naisipan kong puntahan na lamang siya sa kanila. Hindi ko maalis sa dibdib ko ang pag-aalala. Uy, sorry. I'm late. Napalingon ako sa humila ng laylay ng polo ko sa likuran. Matik na gumuhit ang ngiti sa mga labi ko nang bumungad sa akin si Ali. Hinawakan ko siya sa magkabilang mga balikat. Sobrang saya ko na makita ko siya. Nag-aalala na kaya ako sa'yo? Concern na sabi ko. Hindi ka kasi nagre-reply at sumasagot ng tawag ko. Sorry talaga. Napasimangot siya. Nasa malayo kami ng driver nang maalala ko na naiwan ko yung cellphone ko. Medyo na-traffic kasi kami. Ayos lang. Inakbayan ko siya at inakay palabas ng campus. You are worth the wait naman. Pagkatapos, inilapit ko yung bibig ko sa tenga niya at pabulong na kinanta sa kanya ang isang linya sa kanta. I have died every day waiting for you. King ha, gumaganyan ka pa. Marahang hinampas niya ako sa dibdib. Huwag mo akong paandaran niyang kabrizahan mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Seryosong sabi ko. Sinulya pa niya ako habang naglalakad kami. Initian niya ako. Alam mo, napakaswerte ng babae naghihintay sa'yo. Parang may kung anong mainit na hangin ang dumaan sa gitna ng dibdib ko sa sinabi niya. Parang humihiwa ang pakiramdam. Sadyang ibinaling ko ang tingin ko sa mga post lamp para itago sa kanya ang sakit na nararamdaman ko. Ikaw lang ang gusto ko, Ali. Saan pala tayo pupunta? Tanong niya maya-maya. Sikreto muna. Nakangiting nilingon ko siya kahit sa loob ay parang nabasag ako. Nag-dinner ka na ba? Wala akong gana, King. Sa bahay na ako kakain. Iyon ang napansin ko sa kanya kagabi. Hindi na siya malakas kumain tulad ng dati. Napupuna ko rin ang mabilis na pagpayat niya. Halos lubog na rin ang ilalim ng mga mata niya. Anong gagawin natin dito? Manghang tanong ni Ali na makababa kami sa taxi. Dinala ko siya sa Club Intramuros Golf Course. Sandali, dito ka muna. Hindi ko sinagot yung tanong niya at sandaling iniwan ko siya at tinakbo ang guardhouse ng golf course. Nandun ang inaasahan kong secure na kaagad kong inabutan ng pera. Boss, huwag kayong magtatagal ha, para hindi tayo magkaproblema. Paalala nito. King, bakit tayo nandito? Sure, Chief. Sinaluduhan ko ito bago binalikan si Ali at aabutin ang kamay niya. Napatanong si Ali. Bakit mo ako dinala dito? Basta, sabi ko na dinala siya sa mismong golf course. Pagtapak pa lamang namin sa damuhan ay nabuhay ang poste ng ilaw doon. Nagliwanag ang paligid at tumingkad pa ang berdeng damo. Nakita ko ang pagkatril sa mukha ni Ali, bagaman alam kong clueless pa rin siya. Nagtanggal pa ako ng sapatos ko at naghubad ng mga medyas. Hubarin mo yung sandals mo, utos ko sa kanya. Sa lubong ang mga kilay na napatingin siya sa akin. Dali na, sabi ko at ipinasak ang mga medyas sa loob ng sapatos ko. Hinubad na rin ni Ali ang sandals niya habang nakaalalay sa akin. Inabot ko ang mga iyon at itinabi sa mga sapatos ko. Pagkatapos, inilahad ko ang kamay ko sa kanya na inabot naman siya. Nagsimula kami maglakad sa malawak na golf course. Hindi ko inalis ang tingin ko sa mukha niya na bakas ang tuwa. Napakasimpleng bagay lamang yon para hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon na maranasan yon. Nakatapak ang hubad naming mga paa sa malamig na damuhan. Bumitaw sa pagkakahawak sa kamay ko si Ali at tumakbo sa pinakagitna ng golf course, malapit sa man-made lagoon. Ipinasa ko ang mga kamay ko sa bulsa ng pantalon ko at naglakad na nilapitan siya habang pinagmamasdan siya mula sa malayo. Wala akong pera at hindi ako mayaman. Hindi ko siya kayang dalhin sa marangyang lugar. Heto lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Nakalabas ang perfect set ng ngipin ni Ali dahil sa sobrang ngiti ng harapin niya ako. This is surreal. Ginantihan ko siya ng ngiti. Huminto ako sa mismong tapat niya.
Madalas mag-golf yung dad, pero kahit kailan hindi ako nagka-interes na sumama sa kanya. As in never. Ngayon na naman siya sa kadaldalan niya. Kasi feeling ko isa sa pinaka-boring na lugar ito. Nahinto siya at nagsalubong ang kilay na napatitig sa akin. Hoy, at bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Tanong niya na biglang na self-conscious. Minememorize ko yung mukha mo. Sabi ko at dinuro ng daliri ang dulo ng ilong niya. Akala ko naman may dumi ako sa mukha. Sabi niya at hinubad ang nakastrap sa kanyang shoulder bag at ibinaba na lang sa kung saan. At saka siya umupo sa damuhan at pagkatapos ay nahiga. Ipinatong niya sa ibabaw ng dibdib ang mga kamay at saka nag-inhale-exhale. Pagkatapos ay inilapag niya sa gilid niya ang mga kamay at ipinagaypay ang mga braso na parang gumagawa ng snow angel. Huminto lang siya nang humiga ako sa tabi niya. Halos magkadikit yung ulo namin sa isa't isa. Ang sarap dito, King, sabi niya habang ang mga matay nakatuon sa madilim na kalangitan. Dati kapag gusto ko mag-isa, nagpupunta ako rito, mahihiga lang. Gustong-gusto kong maramdaman yung mga damo sa ilalim ng mga paa ko. Nakaka-relax. Komento niya. Oo, kapag nandito ako parang humihinto yung oras. Nakakalimutan ko kung ano yung nangyayari sa paligid ko. Salamat, King. Maliit na bagay. Iniangat ko yung kamay ko paturo sa langit. Pagkatapos ay may isinulat ako ng daliri ko. Ano ginagawa mo? Tanong niya sa tabi ko. Isinusulat ko sa bawat bituin na nakikita ko kung gaano kita kamahal. Parang tuwing gabi at titingala ako sa langit maaalala ko. Napalingon ako sa kanya nang marinig ko siyang suminghot. Nagdikit ang ilong namin dahil nakatingin pala siya sa akin. Nangingislap sa luha ang mga mata niya. Kaagad kong tinuyo ng daliri ko yung luhang umaagos sa gilid ng ilong niya. At hindi ko napigilan ang matagal ko nang gustong gawin. Pikit matang idinikot ko yung mga labi ko sa labi niya. Marahan at maingat kong inangkin ang mga labi niya. Bumaba ang kamay ko pababa sa balikat niya at napahawak doon na parabang takot ako na anumang sandali ay mawala siya. Naramdaman ko ang pagganti ng halik ni Ali. Sa unay marahan hanggang sa naging mariin. Ngunit sa isang iglap ay huminto siya at itinulak ako palayo. Dali-dali siyang tumayo ngunit agad ko siyang naabot sa kamay nang makatayo ako. King, please. Tuluyan na siyang umiyak. Napabuga ako ng hininga. Mahal na mahal kita, Ali. Para nagmamakaawa ako na sabihin ko yon. Hindi ko kayang hindi ka mahalin. Hindi ko alam kung paano. Paano mo ko mamahalin, ha, King? Mariin ang tanong niya nang harapin niya ako. Paano mo ko mamahalin kung alam mong mawawala rin ako? Nang lubusan. Mariin din naman ang naging sagot ko. Nang lubusan, Ali. Ngayon at kahit hanggang sa wala ka na, ikaw ang mamahalin ko. Hinawakan ko siya sa mga balikat. At hanggang sa muli nating pagkikita. Napailing lang siya. Hindi ito isang kwento sa libro, King. Pagkalibing ko, pustahan, makalipas lang ang 1 o 2 buwan, ay may kalandian ka na. So stop romanticizing things o itong nangyayari. Hindi mo ako mahal. Naaawa ka lang sa akin. Matalim ang naging sagot niya. Sinalubong niya ako ng tingin. Hindi ko alam kung ano yung tamang salita na dapat sabihin para maramdaman niya at malaman niya kung gaano ko siya kamahal. Kung pwede ko lang iswap sandali yung puso ko sa kanya. Alam mong nauna kong ipagtapat sa iyo kung gaano kita kamahal bago mo ipagtapat sa akin ang kalagayan mo, hindi ba? Kung ibinabato mo lang sa akin yan dahil hindi mo ako mahal, then you don't have to love me back. Hayaan mo lang ako na mahalin kita. Pwede ba yon? Nagtakip na mukha si Ali at napahagulhol. Hinabig ko siya palapit sa akin at niyakap ko siya. Hindi mo ko kailangang mahalin, Ali. Bulong ko at hinalikan ko siya sa buhok sa ibabaw ng ulo. Hayaan mo lang ako. Umiyak siya sa dibdib ko. Kasi alam ko sa huli ikaw ang pinakamasasaktan sa atin. Huwag mo namang hayaang mangyari yon at ako ang maging dahilan. Ikinulong ko siya sa mga yakap ko. Hindi ko alam kung paano. Kung paano ko aalisin tong nararamdaman ko. Kung paano kita i-unlove. Sana may paraan. Pero para itong bahagi ng dibdib ko na kapag inalis ko yung mamamatay ako. Humalas siya sa akin. Inilapat niya ang palad niya sa sentro ng dibdib ko. You deserve better, King. Yung hindi ka iiwan. Bakit lagi ka nalang nagmamahal ng taong iiwan ka rin? Sabi niya sa pagitan ng pag-agos ng luha sa mga mata niya. Napatim ang mga bagang ko at nagbaba ako ng tingin sa lupa upang itago ang luhang hindi ko napigilan. 2 kamay na hinawakan ni Ali yung mukha ko
at pinilit akong salubungin ang tingin niya. Nabasa ko roon ang labis na lungkot. Pagkatapos ay sinalubong niya ang mga labi ko at mariing hinalikan ako. Hinalikan niya ako habang umiiyak siya. Nabasa ng luha niya ang mukha ko. Thank you for loving me, King. Malungkot ang ngiti sa labi niya. Itinuro niya ang sentro ng dibdib niya. Hindi ko kayang suklian to. Nakikiusap na lang ako sa oras. Ang puso ko. I'm running out of time. Please don't make it hard for me to let go. Ready na kasi ako bago pa kita makilala. Nakahanda na akong umalis. At kung mahal mo ako, palayain mo ako. Noong gabing iyon na inhatid ko si Alice sa kanila. Isa iyon sa sandaling magkasama kami na gusto kong ihinto yung oras. Sana hindi na lamang umikot ang mundo. Nakapasok na sa bakuran nila si Ali nang bigla siyang may naalala. Pinigilan niya ang security guard nila sa pagsasara ng gate. Oh King, I almost forgot. May inabot siya mula sa bag niya. Ang hinihingi kong picture niya 5 years ago. Napangiti ako nang mapasa kamay ko iyon. Sandaling pinakatitigan ko ang picture. Payatot ka pala nung high school. Panunokso ko. Not really my best picture. Paliwanag niya habang nakadungaw ang kalahati ng katawan sa gate nila. Yan lang kasi yung nahalungkat ko kanina. Nagmamadali kasi ako. Wala pa kami sa sentro sa picture na yan. Kasi yung gay friend ko kumuha niyan na may nakitang gwapo. Humakbang ako palapit sa kanya. Sino tong kasama mo rito? May kaakbay siyang babae na kapareho niyang naka-high school uniform. Tuluyan na siyang lumabas ng gate at isinungaw ang picture. That's Chari, my best friend and partner in crime nung high school. Nasa London na siya. Doon siya nag-aaral. Malungkot nang umiti siya na parang may nagbalik sa kanya na alaala. I miss that bitch. Ay, alam mo ba? Para na talaga kami magkapatid niya ni Chari. Biglang gumana na naman ang kadaldala ni Ali. Tago ang ngiting pinagmamasdan ko siya habang nagkukwento ng mga kagagahan nilang mag-best friend noong high school. Hindi niya alam na pinipicturan ko siya sa isip ko. Gumagawa ko ng photo album niya sa isip ko. Kung naging classmate ko siguro yan si Chari nung high school, paniguradong niligawan ko siya. Biglang nahinto si Ali sa pagdaldal. Agad na hinarap ko at tinaasan ang kilay. Siya talaga ang niligawan mo? Pinag-cross niya ang braso sa dibdib. Joke lang. Mabilis na sabi ko at nag-peace sign sa kanya. Ang totoo ay sinusubukan ko lang kung magsiselo siya. Malabo rin kasi ang babaeng to. Hindi ko mahuli kung kahit ba kaunti ay nagka-feelings din ba siya sa akin. Inirapan lang niya ako. O siya, inaantok na ako. Thank you and good night. Sandali. Inawat ko ang pagsara niya ng gate. Nahimigan ko ang biglang pagtatampo niya. Joke lang kasi, ikaw naman. Ano ba King, it's no big deal. Mariing sabi niya. Bakit para nagsiselo siya? O baka ako lang naman yung nag-a-assume. Ikaw, sabi ko. Anong ako? Ikaw ang liligawan ko kung nakilala kita nung high school. Inikutan niya ako ng mata. Oh, come on, King. Huwag ka nang bumawi. Sanay naman ako. I wasn't that pretty when I was in high school. At alam ko naman yon. At si Shari, siya naman talaga ang maganda sa aming magkakaibigan. Siya ang matalino. Siya ang laging pinipili ng lahat. Siya ang head turner. Gusto kong sapakin yung sarili ko. Ang gago ko talaga. Pero ang totoo ay sinadya ko yun para asarin at subukan kung magsiselo siya. Kahit konti. Pinunit ko si Chari sa picture. Ikaw lang. Seryosong sabi ko kay Ali na sinalubong ko ng tingin. Ikaw lang ang palaging pipiliin ko. Dinuro ko siya sa ilong. Tandaan mo yan. Inismira niya ako matapos bumagsak ang tingin niya kung saan humagis ang kinusot ko na picture ni Jari. Kitang-kita ko sa mga mata at mukha niya ang ngiting pinipigilan. Ewan ko sa'yo, sagot niya na umiiwas ng tingin. Sige na, good night na talaga. Pasweet na sabi niya. Ang labo talaga ng babaeng to. Ang labo niya. Good night, Ali. Huwag mong kalimutang mag-pray bago matulog. May ngiting tinanguan niya ako bago niya tuluyang isinara ang gate. Sa matagal na sandali ay nakatitig lamang ako sa mataas na gate nila, kahit wala na si Ali. Hawak sa kamay ang larawan niya. Malalim ang hiningang hinugot at pinakawalan ko. Pinabibigat ng maraming panghihinayang yung dibdib ko. Bakit ngayon ko lang siya nakilala? Kulang na kulang yung panahon namin. Hindi ko alam kung ilang minuto na ako nakatayo lamang roon. Tinatanaw sa mataas na gate. Ang malaking bahay sa likuran niyon. Iniisip kong alin ang napakaraming bintana ang kwarto ni Ali. Parang ayoko nang umalis doon. Hindi ko gustong mapalayo sa distansya niya. Dinukot ko sa bulsa ang pantalon ko, ang cellphone ko at tinawagan si Jay. Pare,
Bungad ko rito na sagutin nito yung tawag. Mahihingin ako sa iyong isang napakalaking pabor. Kung kaya ko lang sabihin na hindi masakit. Pero sa tuwing hawak kita ay parang may humihiwa sa dibdib ko. Para kang bula at wala akong magagawa, kundi ang pagmasdan ka maglaho. Sana'y may lugar kung saan huminto yung oras at bumabagal ang pag-ikot ng mundo. Dadalhin kita roon dahil ang bawat araw na dumaraan ay may mga oras at mga alaalang ninanakaw sa atin. Dinaya ka sa akin ng panahon dahil nagsimula pa lang ako mahalin ka, pero tatalunin ko siya dahil wala akong balak ihinto na mahalin ka kahit wala ka na.